Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Wala ka kulungan, parang nakakalabas yun. Hindi ko alam. Hindi pwedeng magkita si Ramon at si Tanggol. Mukhang inalaga kita. Halos ko na lang nasabay kita tapos hayaan mo nasaktan ka niya. Duda ni Lola Tending na ang perang naiwan sa kanilang lamesa ay pera na nanggaling kay Tanggol. Paniwala ni Lola Tending na hindi siya namamalikmata lamang. Ang taong nakita niya na dumaan sa bintana ay walang iba kundi ang kanyang apo na si Tanggol. Lakasang kutong ko na yung perang yan galing kay Tanggol. Pakiusap ni Lola Tending na sana ay hindi na makarating kay Rigor ang tungkol sa pera upang hindi na nga lalong magkagulo. Pero updated din si Rigor dahil nabalitaan niya na may mga taga-koreksyonal na kumausap sa kanilang barangay chairman. Puntahan daw siya ng mga taga-koreksyonal na pinaghahanap na si Tanggol. Kaya pagmamayabang ni Rigor na tama ang hinala niya, tama ang narinig niyang pangalan. Si Tanggol nga iyon. Si Tanggol nga ang isa sa dalawang nakamotorsiklo na muntik na nilang mahuli. Samantala, ibinalita ni Olga kay David na nakapasok si Tanggol sa loob ng mansyon. Laking pagtataka ng dalawa kung paano nakalabas ng kulungan ang binata. Kaya pinagsabihan ni Olga si David na huwag na munang lumabas ng mansyon dahil baka makita siya ni Tanggol. Muntik na magkita ang magkapatid nang magawi si Tanggol sa harap ng kwarto ni David. Mabuti na lang at nagtanong si David kung sino ang anino na nasa harap ng pintuan ng kanyang kwarto. Akala ng binata, tauhan iyon ni Ramon. Ang hindi niya alam na ang anino na yun ay ang kapatid niyang si Tanggol. Mabilis na tumalili si Tanggol nang marinig niya ang boses na nagtatanong. Hanggang sa matukoy na nga ni Tanggol ang kwarto ni Mokang. Gulat na gulat ang binata nang makita si Mokang na puro pasa ang mukha. Awang-awa si Tanggol dito. Bakit nga daw hinayaan ni Mokang na gawin iyon sa kanya ng kanyang asawa? Samantalang si Tanggol ni minsan ay hindi pumayag na masaktan si Mokang ng sino man. Walang naisagot si Mokang kung hindi ang kanyang pagluha. Kaya niyakap siya ni Tanggol. Habag na habag sa dalaga. Tuloy na isip ng binata na itakas na si Mokang. Pero nakita sila ng mga bantay ni Ramon. Kaya nagkaputukan na. Kitang-kita sila ni Ramon na tumatakas. Makatakas kaya ang dalawa? O mahuli sila ni Ramon? Ito na kaya ang pagkikita ng mag-ama? Abangan pa po natin ang mga susunod na kwento. Please comment down below and don't forget to subscribe. Maraming salamat po sa panonood.